Ang bida nating si Light ay kasalukuyang nagpapaalam sa kanyang pamilya. Ito ang unang araw niya upang makipagsapalaran na maging isang adventurer. Agad siyang nagtungo sa isang adventure guild para magparehistro. Tinanong ng receptionist kung anong kapangyarihan niya, kaya't ipinakita ni Light ang kanyang gift na tinatawag na Unlimited Gacha. Gamit ito ay nakakapag-pick si Light ng mga random cards, ngunit puro palpak ang mga item na kanyang na-summon kaya't binigyan siya ng receptionist ng F-rank. Dahil dito sinuggest ng receptionist na madadaling trabaho lamang ang makukuha ni Light, mababa man ang mga bayad subalit tinanggap pa din niya at buong araw siyang nagtrabaho. Habang siya ay papauwi, hinarang siya ng 3 beastmen at sa pilitan ng mga itong kinuha ang kanyang pera. Wala man lang tumutulong kay Light dahil mababa ang tingin ng iba dito sa mga tao. Gayunpaman tinulungan siya ng isang elf na si Sasha, nabigla si Light dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang elf na may malasakit sa tao. Nagpakilala sa kanya ang mga Concord tribes, ayon kay Garo layunin nilang bumuo ng grupo at pagsamasamahin ang bawat lahi at labanan ang diskriminasyon, kaya naman inimbitahan nila si Light bilang kanilang human member. Masayang pumayag si Light sa alok, at hindi nagtagal ay pumunta sila sa pinakamalawak na dungeon. Subalit masyadong mahina ang level ni Light para dito kaya't iniligtas siya ni Drago at Sasha sa nakaengkwentrong halimaw. Dahil sa nangyari ay pinaalalahanan siya ni Sasha, tinukso ng grupo si Sasha dahil palagi nitong inaalagaan si Light, kaya naman nahiya ito at sinabing ayaw lamang niya na may mapahamak sa kanila. Gayunpaman habang nagpapatuloy ang grupo ay saglit na tumigil sila, inakala ni Light na magpapahinga na sila kaya naman agad siyang maghahanda ng tsaa bilang pasasalamat. Ngunit sinabi ni Drago na hindi na kailangan dahil tinatanggal na nila siya sa grupo, hindi maintindihan ni Light kung bakit, kaya naman ang iba sa grupo ay sinabing wala siyang silbi at mas lalo pa silang nangdidiri sa mga tao dahil mahihina ang mga ito. Ibinunyag sa kanya nila Garo na interesado lamang ang superior nila sa gift ni Light, akala nila na malakas si Light kaya tinanggap nila ito sa grupo. Ibig sabihin lamang na walang potential si Light na maging isang master, kaya naman tinangka na siyang patayin ng mga ito dahil masyado na siyang maraming nalalaman na sikreto tungkol sa kanila. Sinugutan ni Garo ang kanyang mukha, sinubukan ni Light na tumakas ngunit panyanan ni Sasha ang kanyang binti upang hindi siya makalayo. Pilit na gumagapang si Light upang mabuhay, dahil sa pagnanais na makaligtas hindi niya sinasadyang ma-activate ang isang teleportation trap, sinubukan siyang tapusin ni Garo subalit tuluyan na siyang nakatakas. Napunta si Light sa ibang bahagi ng dungeon, kahit na nakaligtas siya kanina alam niyang hindi na din siya magtatagal dahil marami siyang makakasalubong dito na halimaw. Ang mga taong inakala niyang kanyang mga kaibigan, ito pala ang mismong papatay sa kanya kaya naman isinusumpa niyang maghihiganti siya balang araw. Ngunit biglang lumitaw ang isang level 1000 na monster sa likuran niya, napagtanto ni Light na napunta siya sa pinakamalalim na parte ng dungeon. Alam ni Light na wala siyang laban pero sinubukan pa din niyang gamitin ang kanyang Unlimited Gacha, biglang may lumitaw na magic circle at nakapag-summon siya ng isang babae, at mabilis nitong tinapos ang halimaw. Hindi makapaniwala si Light kung sino ang babaeng ito, at pagkatapos ay lumapit sa kanya ito upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagbigay galang sa kanya ang babae at tinawag siya nitong master, nagulat si Light nang tawagin siya nitong master, kaya naman nagpakilala ang babae bilang si May ang kanyang personal maid, at nangako itong maglilingkod sa kanya habang buhay. Ibinunyag ni May na isa siyang level 9999 super ultra rare maid, isang bibihirang card na maswerteng nakuha ni Light gamit ang kanyang Unlimited Gacha. Hindi makapaniwala si Light na nakakuha siya ng isang rare card sapagkat ang alam niya ay walang silbi ang kanyang gift. Ginamit ni May ang kanyang appraisal ability, namangha siya nang makita na maraming abilities si Light na naghihintay lamang na ma-unlock. Ipinaliwanag ni May na ang Unlimited Gacha ay nakadepende sa mana density ng lugar, at dahil manipis ang mana sa ibabaw ng mundo malabo siyang makakuha ng rare cards, at dahil nasa abyss si Light ngayon napakakapal ng mana dito kaya nagawa niyang makuha si May. Inakala ni May na bumaba dito si Light upang subukan ang buong kakayahan niya,
Pero umiyak si Light at ikinwento ang masaklap na sinapit niya mula sa mga taong inakala niyang mga kaibigan. Pinili niya ang trabahong adventurer dahil nais lamang niya iahon ang pamilya niya mula sa kahirapan. Niyakap ni May si Light upang damayan sa lungkot nito. Iminungkahi ni May na magbigay lamang si Light ng utos mula sa kanya, at siya na mismo ang tatapos sa mga taong iyon. Subalit ayaw ni Light na si May ang gagawa noon. Nais ni Light na mas lumakas pa at siya mismo ang gagawa ng sarili niyang paghihiganti, dahil sa narinig tiniyak ni May na susuportahan niya si Light anuman ang layunin nito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay ginamit na ni Light ang kanyang gift at mas malakas na ito kaysa sa dati. Pagkalipas ng 3 taon, makikitang naglalakad si Light kasama si May sa isang kastilyo. Si Light ngayon ay isang ganap na Nahari, at sa tuwing pinupuri niya ang kanyang mga maid ay nag-uumapaw sa kilig ang mga ito. Sa loob ng 3 taon ay nakapagtatag si Light ng isang masayang kaharian at may mga pamilihan na may sistemang pang-ekonomiya. Nagulat si May tungkol kay Yuki, abala daw ito sa pag-scout sa itaas ng abyss para sa ginagawa nitong mapa, habang si Ellie naman ay busy sa paggawa ng mahika para sa kanilang plano, at si Nazuna naman ay kasalukuyang nagpapatrolya sa kastilyo. Gayunpaman nadatnan nila si Jack sa harap ng kastilyo. Medyo naiinis si May dahil natural lang ang tawag nito kay Light, subalit ayos lamang ito kay Light dahil itinuturing niya si Jack na nakakatandang kapatid, dahil isa si Jack sa mga nagtuturo sa kanya sa pakikipaglaban. Samantala habang nagpapatrolya si Nazuna ay nakasalubong niya ang 4 na maid, pinuri siya ng mga ito dahil sa kanyang tungkulin. Ikinatuwa ito ni Nazuna subalit lingid sa kaalaman niya na binubola lamang pala siya ng mga ito, hiniling ng mga maid sa kanya na tignan ang silid ni Light. Subalit ang humarap kay Nazuna doon ay si May. Ipinagtataka ni Nazuna kung ano ang ginagawa ni May sa silid ni Light, palusot naman ni May na bilang personal maid ni Light ay trabaho niyang linisin ang kwarto ng kanilang hari. Gayunpaman pumasok pa din si Nazuna at napansin niya na ang kama ni Light ay halatang may nagpagulong-gulong dito. Depensa naman ni May na ito ang bagong trend ngayon ng pag-aayos ng kama. Subalit sa kabila nito binasa ni Nazuna ang mensahe ng 4 na maid para kay May. Ayon sa mga ito ay nagrereklamo sila kay May dahil hindi sila pinapapasok sa kwarto ni Light. Dahil dito sinabi ni May na siya na ang baalang kumausap sa mga ito, sapagkat trabaho niyang bilang head maid ang solusyonan ang problema ng kanyang mga tauhan. Maya-maya ay nadatnan ni Nazuna si Yuki. Tinanong niya ito kung bakit hindi ito nag-scout sa kagubatan. Sumagot si Yuki pero nagmiyaw lamang ito na parang pusa. Hindi maintindihan ni Nazuna kung anong sinasabi ni Yuki, dahil dito napilitan si Yuki na magsalita at ipinaalam sa kanya na natapos na niyang gawin ang mapa. Sa pagpapatuloy ni Nazuna sa pagpapatrol, pumunta siya sa trono ni Light at dahil namimiss niya ito, niyakap niya ang trono nito ngunit hindi niya sinasadyang mabali ang kapiraso ng trono. Sa kabilang banda matapos ang pagsasanay, sinabi ni Jack kay Light na kakaunti na lang ang kayang tumapat sa ating bida dito sa dungeon, pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang mas malakas pa sa kanya ngayon. Samantala ipinatawag ni May ang 4 na maid, sinabi ni May na may mensahe silang ipinadala kanina tungkol sa mga reklamo nila sa kanya. Humingi ang 4 na maid ng tawad dahil nais lamang daw nilang tulungan si May sa mga gawain nito, subalit ang kinaiinis ni May bakit kailangan pa daw nilang gamitin si Nazuna para ipaabot ang mensahe at hindi na lamang dumirekta sa kanya. Dahil dito tinanggihan ni May ang request ng 4 na maid, inutusan niyang linisin ng mga ito ang pasilyo ng throne room, at ipinaalala din niya na malapit na siyang sumama kay Light sa isang misyon kaya't umaasa siyang matatapos nila ang trabaho. Dahil sa nangyari, lalong pang nayayamot ang 4 na maid dahil sa hindi sila pinagbigyan ni May na linisin ang kwarto ni Light. Hindi nila maintindihan si May kung bakit ayaw silang payagan ito. Naiinggit sila dahil si May ang naunang na-summon ni Light at nagkaroon sila ng 3 buwan na sila lamang. Dahil sa selos ay naisip nilang isumpa si May, kaya't nagpa siya silang gumawa ng ritual mula sa kanilang galit. Subalit biglang dumating si May at narinig lahat ng mga sinabi nila. Ibinunyag ni May na ang 3 buwan na kasama niya si Light ay puro pag-aaral at pagsasanay lamang ang ginawa nito. Kaya naman sinabi ni May na wala silang dapat kainggitan, pero dahil sa mga pag-aasal muli ng 4, mukhang kulang pa ang parusa ng mga ito kaya't dinagdagan pa niya ang mga trabaho nila.
Kinabukasan nadatnan ni Light sila na Zuna at Ellie na nagtatalo sa labas, napalitan ng saya ang kanilang alitan nang makita nila si Light. Ngunit habang sila ay nagkakasiyahan lumitaw muli ang isang hellhound, medyo nakaramdam pa din si Light ng konting takot. Gayunpaman naging matalim ang tingin ng tatlo sa halimaw at nagbabalak na silang lipulin ito, subalit pinakalma ito ni Light at wala nang dapat ikabahala. At sa mga oras na ito sinabi ni Light na kaya sila nandito sa labas, ay dahil panahon na upang simulan na nila ang kanilang plano. Samantala sa mundong ibabaw, makikita si Garou na pinupuri bilang isang bayani ng kanyang mga kalahi, nang makita niya ang isang tao ay agad niya itong itinaboy. Pagdating sa bar ay inilibre niya lahat ang kanyang mga tauhan, at lahat ng mga ito ay tinitingala siya dahil malapit na siya maging susunod na pinuno. Ipinagmamayabang ni Garou na hindi madali ang pinagdaanan niya para marating ang posisyon niyang ito, bilang isang beastman dapat ay mahusay sa paggamit ng kanilang likas na kakayahan. Nang tanungin ang naging trabaho niya sa Concord Tribe ay tumanggi siyang magkwento, gayunpaman naalala niya si Light at naiinis siya dahil nakatakas ito pero kampante siya na patay na din ito. Pero sa hindi niya inaasahan biglang dumating si May at nagpakilala itong maid ni Light, sinabi ni May na matagal na niyang hinahanap si Light. Nagulat si Garou dahil hindi niya inaasahang maharlika pala si Light pero hindi niya ito agad pinaniniwalaan. Gayunpaman mukhang walang alam si May sa totoong nangyari kay Light pero nararamdaman niyang malaking pera ang pwede niyang makuha kay May. Sinabi ni May na nalaman niyang sumali si Light sa grupo nila Garou noon bilang adventurer, pero narinig din niya sa mga sabi-sabi na namatay daw ito sa dungeon. Nais ni May na ihatid siya ni Garou sa lugar kung saan namatay si Light, kaya't ipinakita ni May ang mga ginto bilang kanyang kabayaran. Naiisip ni Garou na baka isa itong patibong, subalit alam niyang kaya niyang tapusin si May sa isang iglap, gayunpaman bilang dating kasamahan ni Light ay sasamahan niya si May kahit na walang kabayaran. Habang sila ay papunta sa dungeon may naiisip ng masamang balak si Garou para kay May, hindi nagtagal ay dumating na sila sa lugar kung saan nila tinangkang patayin si Light. Ang mga kasamahan ni Garou ay hinaranggan na ang labasan, ngunit biglang ipinabatid ni May ang awa niya kay Light at kung mas maaga lamang siyang dumating, ay hindi sana mararanasan ni Light ang mga brutal na pagpapahirap nila Garou sa kanya. Dahil sa narinig na ito ay nagulat si Garou dahil hindi niya alam kung paano ito nalaman ni May, kaya tinakala niyang isa itong spiya mula sa ibang tribe. Nilinaw ni May na ang loyalty niya ay para lamang kay Light, biglang sumiklab ang lakas ni May at nakaramdam ng tunay na takot sila Garou. Subalit biglang pinatigil ni Light si May, sa mga oras na ito ay hindi makapaniwala si Garou na buhay pa si Light, sinabi ni Light na nandito siya upang isagawa ang kanyang paghihiganti. Ngunit tumawa si Garou dahil ang katulad ni Light na level 15 ay walang laban sa katulad niyang level 150, pinagbantaan niya na matapos niyang patayin si Light ay kukunin niya ang bangkay nito at siya na ang tatanghaling hari ng mga beastmen. Kampante si Garou na walang binatbatang katulad nilang mga tao kumpara sa kanilang mga beastmen, kaya't dalawang beastmen ang umatake kay Light pero mabilis silang pinugutan ni May ng ulo. Dahil sa nangyari ay nagpanik ang grupo ni Garou, sinubukang pakalmayin ni Garou ang kanyang mga kasama at sinabing gumagamit lamang ng pandaraya ang mga taong ito. Pero dahil sa kumpiyansang ipinapakita ni Light lalo lamang siyang naaasar, kaya't sabay-sabay silang sumugod subalit pinatumba lang sila ni Light. First time ni Garou na matignan ng isang tao ng ganito kababa, kaya naman sa sobrang galit niya ay nag-summon siya ng level 500 na halimaw. Binyantaan ni Garou si Light na magmakaawa na sa kanya kagaya ng ginawa nito noong 3 taon na ang nakakalipas, subalit kampante pa din si Light at handang tanggapin ang atake ni Garou. Sa nangyaring pag-atake ay nagulat si Garou na wala man lang isang gasgas si Light, hindi siya makapaniwala na buhay pa din ito matapos tanggapin ang atake mula sa level 500 na halimaw. Gayunpaman sinabi ni Light na pagkakataon naman niya para bumawi, nag-summon siya ng level 9,000 na monster na isang primal god Fenrir, malumanay lamang itong hamhipan at sa isang iglap lang na freeze at nawasak ang monster ni Garou nang walang kahirap-hirap. At sa unang pagkakataon ay ipinakita ni Light ang kanyang tunay na level 9,999, kahit na labis na nagulat si Garou iniisip pa din ito na impostor lamang si Light, sapagkat hindi pa din nagbago ang itsura nito kagaya ng dati.
Sinabi ni Light na sinadya niyang hindi patanday ng kanyang itsura upang hindi niya makalimutan ang sakit na ipinaranas nila noon. Napagtanto ni Garou na wala siyang laban kaya't nagsimula na siyang magmakaawa, at sinabing napag-utusan lamang sila ng kanilang master noon kaya niya nagawa iyon. Tinanong ni Light ang tungkol sa kanilang master, ngunit wala talagang alam si Garou. Ang mga kasama niya ay nagkunwaring may alam, subalit pinagpira-piraso sila ni May dahil nararamdaman niyang nagsisinungaling ang mga ito. Gayunpaman tinanong muli ni Light si Garou na kung siya ay magdeklara ng digmaan sa ibabaw sino ang mas lamang. Sinabi ni Garou na kahit gaano man kalakas si Light ay hindi ito mananalo mag-isa dahil nasa mga ito ang lahat ng sandata. Kaya naman itineleport ni Light si Garou patungo sa kanyang trono. Gulat na gulat si Garou nang makita ang hukbo ni Light. Habang papunta si Light sa kanyang trono ay lumuhad lahat ang mga ito, at ang mga alagad ni Light ay ipinakita ang kanilang mga level at sapat na ito upang makawasak ng isang mundo. Napagtanto ni Garou na siya at mga kasamahan niya ang may dahilan kung bakit may isinilang na isang halimaw na kagaya ni Light, kaya naman masasabi niyang may tuturing na si Light bilang isang Diyos. Sinabi ni Light na hindi malayong mangyari iyon, at kung anuman ang matagpuan niya sa ibabaw ay maaari siyang maging Diyos ng pagpapala, o maaari din namang isang Diyos ng pagkawasak, at ang kapalaran ng mundo ngayon ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Bago sumapit ang 3 taon, bumalik noon si Light sa kanilang baryo upang makitang muli ang kanyang pamilya, ngunit nagulantang siya nang matagpuan niyang wasak na ang kanilang baryo. Gayunpaman umaasa pa din si Light na buhay ang kanyang pamilya dahil wala siyang makitang labi ng mga ito. Sa kabila ng kanyang pagluluksa, nagtatalo naman si Gold at Nemo dahil sa pagiging insensitibo ni Gold. Gayunpaman ayos lamang si Light at sinabing kahit na kaya niyang lumaban ng mag-isa sa buong mundo, ay hindi pa din maganda kung magpapadalos-dalos siya sa digmaan. Sapagkat kailangan muna nilang alamin ang lakas ng ibang nasyon at tuklasin ang kahulugan ng isang master, at kung ano ang tunay na intensyon kung bakit sinalakay ang kanilang nayon. Gayunpaman binalaan ni Gold si Light na kontrolin ang galit niya, dahil hindi kakayanin ng isang normal na nilalang lamang ang kanyang presensya, kaya naman gumamit si Light ng maskara at alias na Dark upang itago ang kanyang pagkatao sa mga miyembro ng Concord. Maya-maya ay pumunta sila sa lungsod ng Das para magsimula ulit si Light na maging isang adventurer, at habang naglalakad sila papasok ng lungsod ay naabutan nila ang isang karwahe na inambush ng mga dwarf. Nang mapansin sila ng mga ito, mabilis nilang ginapos ang mga dwarf at iniligtas ang mag-ama, pinasakay sila ng mag-ama bilang pasasalamat. Inakala ng lalaki na sila ay mga sikat na adventurers, pero ipinagtapat ni Light na sila ay magsisimula pa lamang sa larangang ito. Pagdating nila sa tarangkahan ng Das, nagpasya sila Light na maglakad na lamang simula dito at dumiretso na sila sa guild upang magparehistro. Pagkarating nila sa guild ay nagulat si Nemo na binigyan lamang si Light ng F-rank ng receptionist. Nais ni Nemo na gawin itong A-rank o S-rank, pero tinanggap naman ito ni Light dahil lahat naman ay nagsisimula sa mababang rank. Maya-maya ay nagpunta sila sa isang inn, nagulat si Colonel nang dumating sila Light, nais ni Light na upahan ng buong 3rd floor para sa isang buwan. Ayaw sanang tumanggap ni Colonel ng bayad dahil sa pagtulong nila kanina sa kanila, subalit nais ni Light na tanggapin nila ito. Naglagay si Light ng mga anti-surveillance magic upang komportable silang makakapagpahinga dito, subalit nag-aalala pa din si Nemo sa kaligtasan ni Light dito sa ibabaw. Inakala ni Light na kinukwestiyon ni Nemo ang kanyang paghihiganti, lumakas ang presensya ni Light at agad na humingi ng tawad si Nemo. Pinakalma ni Gold si Light at napagtanto ni Light na nag-aalala lang naman sa kanya si Nemo, kaya naman humingi ng tawad si Light pero nais ni Nemo na patunayan niya muli ang kanyang katapatan, sa pamamagitan ng paghalik sa paa nito, pero naisip ni Gold na isang paraan lamang ito ni Nemo para mairouse ang pagnanasa nito. Kinabukasan nagpasya sila Light na pumunta sa isang dungeon, napansin nila Gold at Nemo na wala silang nakikitang elven adventurers. Ipinaliwanag ni Light na ang mga elves at dwarves ay nag-aagawan pagdating sa pag-aari ng dungeon. Ngunit habang sila ay nakapila may 3 nakahod ang sumingit sa pila, napansin ni Light na mapanganib ang mga ito, natatakot magsalita ang mga bata at magreklamo. Kaya naman kinumpronta ni Light ang mga ito at hindi nagustuhan ng leader ang asta ni Light dahil isa lamang itong tao,
pero pinigilan ito ng kasama niya na gumawa ng gulo at napilitan silang pumunta sa dulo. Humanga kila Light ang lahat ng mga tao, at ang mga bata ay humingi ng panmanhin at pasasalamat sa pagsita ni Light sa mga asungot kanina. Gayunpaman napatanong ang isang bata kung totoong ginto ba ang armor ni Gold, ngunit ibinuking ni Nemo na pintura lamang ito kaya naging ginto ang armor ni Gold. Napatanong din ng isang bata na first time ba nila Light na mag-explore ng dungeon, dahil walang dala sila Light na mga bagahe. Sinabi ng isa na karamihan sa mga adventurers ay nagkakampang na sa loob dahil sa lawak ng dungeon. Nang makapasok na sila Light sa dungeon, naninibago sila Nemo sa loob sapagkat first time nilang makapasok sa ibang dungeon. Gumamit si Light ng mga spell card upang sila ay makalipad upang bumilis ang kanilang paglalakbay. Samantala ibinaling ni Kaido ang galit niya sa mga orcs dahil sa mga sinabi ni Light sa kanya, bilang isang White Knights at may dugo ng isang master hindi niya mapapalagpas ito. Sinubukan siyang pakalmayan ni Yanak, ngunit inis pa din si Kaido dahil nagmumukha siyang mahina sa level niyang 500 dahil limitado lamang ang pwede niyang ipakita. Gayunpaman sinabi ni Yanagi na tutulungan siyang mas palakasin pa, ngunit si Kaido ay balak na siyang itakwil pagkatapos niyang gamitin ito. Sa kabilang banda matapos talunin ng grupo nila Light ang mga trolls, nagpasya na silang umuwi pero namataan nila ang mga bata kanina na lumalaban sa mga goblin. Matagumpay namang natalo ng mga bata ang mga goblin, subalit biglang lumitaw si Light sapagkat pinatay niya ang isang ahas na aatake sana sa batang mage. Muling nagpasalamat ang mga bata, ngunit may mga grupo ng mga lobo ang lumabas sa kagubatan at inakala ng mga bata na aatake ang mga ito. Napagtanto nila na may kinakatakutan pala ang mga lobo at biglang lumabas ang four-eyed mantis. Iminungkahi ni Elio na dapat na silang umatras sapagkat hindi nila kakayanin ng four-eyed mantis, subalit sinabi ni Light na ang grupo niya ang baalang humarap sa halimaw na ito. Nang sumugod ang halimaw ay unang hinarap ito ni Gold, nagagawang mablock niya ang mga atake nito ngunit walang talab ang espada niya dito. Umatake si Light ng fire arrow pero na-deflect ito ng mantis, dahil dito patuloy na nagpapanik ang mga bata, subalit nakita nila kung paano nasalag ni Gold ang atake ng mantis at pinutol ni Gold ang paa nito. Muling umatake si Light ng mga 30 fire arrows, kinontrol na niya ang mga palaso at pinataman na niya ito sa likuran, dahil dito ay hindi maiwasang mamangha ni Mia. Nang mapuruhan na nila ang halimaw ay nagtangka itong tumakas, gumamit si Light ng firewall para harangan ito, ngunit biglang lumipad ang mantis upang makalayo. Sa pagkakataong ito ay tumalon si Nemo at tinapos na ito sa ere, gayunpaman nagkalasog-lasog ang katawan ng mantis at hindi na nila magagawa pang ibenta ito, kaya naman todo hingi si Nemo ng panmanhin kay Light. Tinanong ni Elio na kung mga sikat na adventurer ba sila Light at nasa S-rank na sila, pero ipinahayag ni Light na nasa lower rank lamang sila kaya hindi makapaniwala ang mga bata. Nag-summon si Mia ng water spell upang makapaglinis sila Light dahil sa laban na nangyari. Sinabi ni Elio na utang nila ang buhay nila kila Light kaya naman inimbitahan nila ang mga ito na maghapunan, at isa pa maraming gustong itanong si Mia tungkol sa galing ni Light sa Mahika. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Mia na hindi niya kayang mag-cast ng magic ng walang incantation. Ipinaliwanag ni Mia na ang combat at tactical spells ay kayang gawin ng isang tao lamang, pero ang strategic spells ay nangangailangan ng grupo ng mga mages upang may sagawa ito. Nakita ni Mia kung paano nag-cast si Light ng spell ng walang incantation, kaya naman hindi siya makapaniwala na kaya itong gawin ng isang tao lamang. Gayunpaman ikinwento ni Elio na sapat ang galing ni Mia upang makapasok sa Duchess Academy of Magecraft, ngunit nang mamatay ang kanilang magulang sa epidemya ay hindi na natuloy pumasok si Mia sa academy. At upang mabuhay bumuo sila ng party kasama ang kanyang mga kaibigan na si Gimra at Wordy, kaya naman ang pangarap nilang tatlo ay kumita ng sapat na pera sa dungeon upang maipasok nila si Mia sa academy. Nang marinig ni Light ang pangarap ng tatlo, sinabi niya na kumpiyansa siya na magtatagumpay ang mga ito kaya't nagpasalamat si Mia sa papuri. Samantala patuloy pa ding pumapatay si Kaido ng halimaw, bagamat nagrereklamo si Kaido, sinabi ni Yanak na kailangan pa nila ng mas magandang specimen kaya oras na para bumiktima sila ng tao. Kinabukasan sobrang tuwa ng receptionist nang magbenta si Light ng mga magic gems na nakuha nila sa Giant Mantis,
kaya naman mabilis kumalat ang balita at usap-usapan sila ngayon sa mga adventurers. May lumapit sa kanila na dalawang adventurers na nagpakilala bilang si Suvilan at Gilbert. Nagparating ito ng suporta kila Light dahil sa pagtalo nila sa Forsyth Mantis. Sinabi nila na patunay lamang ito na kaya din nilang mga tao ang makipagsabayan sa ibang lahi. Maya-maya muli nilang nakatagpo ang mga bata. Iniabot ni Mia ang isang ointment na mainam na gamot para sa mga paso. Ito ang regalo niya bilang pasasalamat. Labis na ikinatuwa ito ni Light kaya nag-summon siya ng isang pulse Aries para kay Mia. Masayang tinanggap ni Mia ang regalo at habang buhay niya daw itong iingatan. Samantala nang makarating sila sa nagyayelong bahagi ng dungeon, inutusan ni Light sila Gold at Nemo na manghuli ng mga Yeti, at siya ay muling bumalik sa kanyang kaharian at sinalubong siya ng kanyang mga tauhan. Sinabi niya kila May na nag-e-enjoy siya bilang adventurer at nakakilala siya ng mga mabubuting tao. Nag-report sila Ellie na malapit nang matapos ang kanilang revenge plan. Gayunpaman inatasan ni Light si May na pamunuan ng Abyss habang wala siya, at sila Yuki at Nazuna ay inatasan niyang bumalik sa dati nilang mga tungkulin. Samantala pinag-uusapan nila Gilbert at Suvilan si Light. Ayon kay Suvilan may narinig siyang usap-usapan na si Light ay kayang makapag-cast ng spell ng walang incantation. Iniisip niya na baka isang legendary hero si Light, kaya naman para sa kanya ay mahalaga si Light dahil isa siya sa makakapag-angat ng dignidad nila bilang tao. Saglit na umihi si Suvilan ngunit nang pagbalik niya ay nagulantang siya nang makitang pinatay na ni Kaito ang kanyang mga kasama. Ipinahayag ni Kaito ang pagkamuhi niya sa mga tao, habang si Suvilan naman ay alam niyang hindi niya kakayanin ang kaharap niya kaya gumamit siya ng smoke bomb upang makatakas. Habang sinisikap ni Suvilan na makatakas, tinamaan pa din siya ng atake ni Kaito at nagulat siya na nakakalipad pala ito. Gayunpaman dumating si Yanak at pinatulog siya. Tinanong nito si Kaito dahil pinatay nito halos ang lahat ng magiging specimen niya. Sinabi ni Yanak na kahit ang mga walang kwentang tao ay magkakaroon ng halaga kapag nagtagumpay siya sa kanyang eksperimento. Makalipas ang ilang araw, nagrereklamo si Nemo sa receptionist na may promote si Light sa C-rank dahil sa mga nagawa niya. Ipinaliwanag ng receptionist na may sistema silang sinusunod at nakabase sila sa dami ng karanasan ng isang adventurer. Kinagabihan na balitaan nila Light ang tungkol sa quest sa adventurer killer. Naisip ni Gold na baka mas mapadali ang promotion ni Light kung matatapos nila ang quest na ito. Ngunit habang pinag-uusapan nila kung paano matutunto ng killer, bigla silang nakaramdam ng presensya at laking gulat nila nang lumabas si Mia sa portal na sugatan, at ang bracelet niya ay natanggal matapos siyang dalhin kay Light. Pagkatapos pagalingin ni Light si Mia, agad niyang sinilip ang alaala ni Mia upang matukoy kung ano ang nangyari. Nakatanggap ng pabala ang grupo nila Mia na mayroon daw na gumagalang adventurer killer sa dungeon. Inabisuhan silang huwag nang magtagal at umuwi na. Nagpa siya si Elio na sundin ang payo, at sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad napansin niyang pagod na ang kanyang kasamahan kaya minabuti nilang magpahinga. Mula sa kanilang likuran ay lumitaw sila Kaido at Yanak at tinanong sila kung kailangan nila ng tulong, at dahil nakasalubong na nila dati ang mga ito, binalaan nila Elio sila Kaido tungkol sa gumagalang adventurer killer. Napagtanto ni Kaido na kumalat na ang balita tungkol sa kanila, kaya naman ibinunyag nila na sila ang tinutukoy nilang adventurer killer kaya naman ang mga bata ay nagulantang sa narinig. Sinabihan ni Elio na tumakas na si Mia at sila ang haharap sa kalaban, sumugod si Elio kaya't inatake siya ni Kaido ng espada at sinunod naman nito sila Wordy at Gimra. Kahit na may malubhang sugat na natamo, pilit na sinabi ni Wordy na dapat nang tumakas si Mia, kaya't muli silang sumugod ni Gimra at tuluyan na silang tinapos ni Kaido. Nadismaya si Yanak na muli na namang pumatay si Kaido ng kanyang mga specimen. Sinabi ni Kaido na mayroon pa namang isang natira ngunit nais muna niyang gamitin ito sa pansariling kaligayahan. Sinabihan ni Mia si Kaido na lumayo, pero ipinaliwanag ni Kaido na dapat na maging masaya si Mia, dahil isang karangalan ang makasama ang isang elf na magiging legendary hero sa hinaharap. Subalit nakatayo si Elio at sinabi kay Mia na dapat na siyang tumakbo. Alam ni Elio na hindi na din siya magtatagal, kaya naman nang makatakbo na si Mia ay pinigilan niya si Kaido sa paghabol. Habang nakatindig pa din si Elio,
Naalala niya ang payo sa kanila ni Gold na kahit ang isang panangga ay magiging sandata sa tamang pagkakataon. Inihagis ni Elio ang kanyang espada at sabay niyang pinatumba si Kaido gamit ang panangga, habang hindi makapaniwala si Kaido tinawag pa siyang isang talunan ni Elio, kaya naman sa galit niya ay tinusok niya si Elio ng espada. Gayunpaman nakiusap si Yanak kay Kaido na habulin nito si Mia, dahil malaking problema kung ito ay makakatakas, kaya naman mabilis niyang hinabol si Mia. Ibinunyag ni Kaido na gamit niya ang Grandies, isang class weapon mula sa Elden Kingdom, kaya naman madali lamang sa kanya tumapos ng isang tao. Gayunpaman umatake si Mia ng mga matutulis na yelo upang makatakas muli, ngunit tinamaan ni Kaido ang kanyang paa para hindi na siya makatakbo. Sinabi ni Mia na hindi bagay kay Kaido ang maging legendary heroes, dahil mahihina lamang ang kaya niyang kalabanin. Naalala ni Kaido ang mga pangmamaliit sa kanya ng mga kapwa elf, kaya naman sa galit niya ay inatake niya si Mia at doon na na-activate ang kanyang wish bracelet. Matapos malaman ni Light ang nangyari ay nagpasya silang puntahan sila Kaido, habang si Yanak naman ay nagpapanik matapos malaman na nakatakas si Mia. Sinabi ni Yanak na pwedeng magsumbong si Mia at makakarating ito sa Elden Kingdom, malalaman ng mga White Knight na ninakaw ni Kaido ang Grandies, kaya't ipapahanap siya ng kanilang commander upang parusahan. Kaya naman naghanda na silang umalis, pero dumating na si Light nang hindi nila namamalayan, nalaman ni Light na patay na sila Wordy at Gimrus subalit sinabi ni Gold na si Elio ay buhay pa. Agad na pinagaling ni Light si Elio, desidido si Light na ilagay sa kamay niya ang paghihiganti dahil napakabuting mga bata ang mga pinaslang nila Kaido. Sinubukan nila Kaido na magsinungaling, subalit sinabi ni Light na alam na niya ang lahat dahil kay Mia, dahil dito tumawa si Kaido at sinabing kung mapapatay niya sila Light at si Mia ay wala na siyang magiging problema pa. Subalit sinabi ni Light na baliktad na ang sitwasyon ngayon, sila Kaido ang kanyang biktima at sinumpa ni Light na pahihirapan muna niya sila Kaido bago ito patayin. Hindi na nakapagtimpi pa si Kaido at sumalakay, pero ang mga atake niya ay walang kahirap-hirap na dinedepensahan ni Light, pinuruhan ni Light si Kaido sa sikmura na nagpabagsak dito. Patuloy na iniinsulto ni Light ang pagiging legendary hero ni Kaido, at sa inis nito nag-summon si Kaido ng mga magic blades upang atakihin si Light, at ang mga ito ay naglalaman ng iba't ibang elemento. Habang umiiwas si Light nag-counter-attack si Kaido pero na-block pa din ito ni Light, iniisip ni Kaido na isang warrior si Light na nagpapanggap na mage, pero sinabi ni Light na isa talaga siyang salamangkero. Upang patunayan ito ay nag-cast si Light ng mga ice blade, at ito ang panang-block niya ng mga atake ni Kaido, hindi naman makapaniwala si Yanak sa kanyang nasasaksihan. Sinubukan muli ni Kaido na umatake sa likod ni Light, pero pinalibutan ni Light ang kanyang sarili ng mga ice blade bilang panangga. Dahil sa mga nangyayari, hindi matanggap ni Kaido na natatalo siya ng isang tao, kahit nagamit niya ang Grandies na pinagkakaloob lamang sa isang master. Nang malaman ni Light na may dugo ng isang master si Kaido, inutos ni Light kila Gold at Nemo na dadalhin nila sila Kaido sa Abyss upang makakuha ng impormasyon tungkol sa master. Sinabi ni Yanak na isa lang naman siyang researcher at hindi marunong sa pakikipaglaban, pero kung magpupumilit sila Gold at Nemo, haharapin muna nila ang kanyang mga imbensyong pinagsamang mga tao at mga halimaw. Napagtanto ng ating mga bida na ang isa dito ay si Suvilen. Sinabi ni Yanak na ito ang kanyang obra maestra, ito ang imbensyon niya upang malagpasan ng isang nilalang ang limitasyon. Hindi matiis ni Light ang kabal-iwang nanggagaling kay Yanak, kaya naman muli niyang ipinag-utos kila Gold at Nemo na tapusin na ang mga halimaw upang ang mga ito ay hindi na maghirap, ngunit nag-regenerate lamang ang mga ito. Gayunpaman sinubukan pa din nila Nemo at Gold na umatake ng magkasunod pero wala pa din nangyayari. Kaya sinabi ni Yanak na mabuting sumuko na sila. Dahil dyan nagpasya na sila Nemo at Gold na seryosohin ang laban, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan sa mga halimaw upang tapusin na ang mga ito. Napagtanto na lamang ni Yanak na patay na ang kanyang mga halimaw, subalit initlugan siya ni Nemo upang hindi na makatakbo. Dahil sa hindi makabawi si Kaido, naalala niya kay Light kung paano siya tignan ni Elio bilang talunan, kaya't sa inis niya ay ginamit na niya ang ultimate ability ng Grandies at pilit inaatake si Light kahit naman ito ay nakakaiwas.
Ang espada ni Kaido ay nagmistulang latigo. Inamin ni Light na napakaganda ng ability na ito subalit hindi pa din ito sapat upang talunin siya. Inaasam ni Kaido na kahit matamaan si Light ng isang beses ay tiyak na patay ito, kaya naman pinagbigyan ni Light si Kaido at tinanggap ang atake nito, subalit laking gulat ni Kaido na walang talab ang Grandies kay Light kahit ilang beses pa niya itong hatawin. Sa huling atake ni Kaido ay nabasag ni Light ang Grandies, at sa kanya sinuntok ang mukha ni Kaido ng dahilan ng pagdurugo. Sinabi ni Light na hindi pa niya papatayin si Kaido dahil pahihirapan niya muna ito at tatanungin. Pilit na nagmakaawa si Kaido para sa kanyang buhay, dagdag pa ni Light hindi karapat-dapat na tawagin si Kaido na isang bayani, dahil ang isang tunay na bayani ay hindi basta-basta sumusuko sa laban. Kaya naman hinamon muli ni Light si Kaido na kung magagawa nitong gasgasan ang kanyang mukha ay palalayain niya ito, ngunit tumakbo lamang si Kaido kaya hindi nagdalawang isip si Light na sugatan ang binti nito, at ipinahayag ni Light na tama nga si Mia dahil isa lamang basura si Kaido. Nagdesisyon si Light na ilibing sila Wordy at Gimra sa Abyss, habang sila Kaido at Yanak naman ay isasama nila pabalik sa Abyss at kanilang i-interrogate. Nang makabalik na sila Light sa Abyss, ibinunyag ni Light kila Kaido na nasa pinakamalalim na parte sila ng Abyss at ito ang kanyang tahanan. Muling sinalubong si Light nila May, sinabi niya sa mga babae na sila Kaido ay mga kriminal na pumapatay ng mga tao, pero kailangan nilang imbestigahan ang mga ito dahil may alam ang mga ito sa Masters. Nasasabik na ang mga babae kung paano nila isasagawa ang interrogation, pero pinaalalahanan ni Light ang mga ito na huwag muna silang papatayin, gayunpaman ipinagutos niya kila Gold at Nemo na bigyan ng maayos na libing sila Wordy at Gimra. Sinabi ni Light kila Kaido at Yanak na hindi nababagay sa mga ito ang awa, dahil sa mga pinatay nitong mga inosenteng tao. Samantala nagising si Mia sa tabi ni Light, sinabi ni Light na natagpuan nila sila habang hinahanap ang killer. Sinabi din ni Light na nasagip nila si Elio pero sila Wordy at Gimra ang mga hindi pinalad. Umiyak na lamang si Mia at nagpasalamat sa lahat ng nagawa ni Light. Kinabukasan tuluyan nang na-promote si Light sa C-rank, dahil nakapagbigay siya ng impormasyon kila Kaido at Yanak at nakapagligtas pa ng 2 biktima. Kinagabihan nagpa siya na sila Mia at Elio na umalis na bukas, ibinunyag ng magkapatid na titigil na sila sa pagiging adventurer dahil sa traumang natamo. Balak nilang bumalik sa kanilang bayan, pero hindi na nila kaya pang bumuo muli ng grupo nang wala sila Wordy at Gimra. Sinabi din ni Mia na hindi na siya papasok sa academy at magsusumikap na lamang na maging mahusay na mage kagaya ni Light. Kinabukasan ay tuluyan ng umalis ang magkapatid, ipinangako din ni Light na balang araw ay dadalhin niya sila Mia sa libingan ng kanilang mga kaibigan, at ipagtatapat ang buong katotohanan. Samantala prinisenta ni May at Ellie ang lahat ng impormasyong nakuha nila sa pag-interrogate kila Kaido at Yanak, idinagdag ni Ellie na may sabi-sabing magwawakas daw ang mundo kung hindi nila mapipigilan ang Master, at ito ay ipinagtaka naman ni Light. Gayunpaman ipinakita ni Ellie ang kalagayan nila Kaido, at dahil wala na silang silbi ay nag-summon si Light ng mga halimaw na itong kumain sa dalawa. Dagdag pa ni Ellie na kumpleto na ang plano nila upang maghiganti, maaari nilang simulan sa pagdakip sa mga White Knights, at natuklasan din nila na ang Vice Captain ng White Knights ay fiancé ni Sasha, kaya panahon na para isagawa ang kanilang plano. Sa kabilang pangyayari, habang masayang ikinukwento ni Sasha sa kanyang maid ang magiging kasal nila ng kanyang fiancé, biglang tumigil ang sinasakyan nilang karwahe, dahil may isang alipin na tao ang hindi na makabuhat ng kargamento dahil sa payat na pangangatawan nito. Subalit sa mga oras na ito ay namataan ni Sasha na pumasok si Light sa eskinita, dalidal iyan niyang hinabol ito papasok ngunit wala siyang natagpuan doon. Inakala ni Sasha na imahinasyon lamang niya ito, subalit may iniwang mensahe si Light para sa kanya na magkita sila sa malaking tore. Lubos na nagulantang si Sasha sa kanyang nalaman, iniisip niya na masasayang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil sa buhay pa pala si Light. Sa kampo ng mga elf, ipinapakita ang mga White Knight kung gaano kasama ang mga ito sa tao. Ikinuwento ng isang maalay na si Sharfat kung gaano katanga si Kaito at natalo lamang ng isang tao. Pero ayon kay Must ay dapat ay responsibilidad pa din nilang ipaghiganti si Kaito dahil kasamahan nila ito, at dahil maingay sila Nia at Mia sa pangto-torture sa lalaki,
Pinagsabihan ni Sharpat ang mga ito na tapusin na ang tao. Gayunpaman dahil sa pinagsamang ingay nila Nia at Kia at pangaral ni Must, naririndi ang commander nilang si Hardy at sinabing tumahimik silang lahat. Pinagsabihan ni Hardy ang bawat isa sa kanila na umarte na naaayon sa kanilang posisyon, at sabay pinatay ang human slave nang walang pag-aatubili. Inutusan ni Hardy sila Must na bumalik na sa kanilang tungkulin, pinaalalahanan naman ni Hardy si Sharpat na bawasan ang pakikisalamuha sa tao. Bilang elf ay sagrado ang dugo nila kaya dapat kumilos si Sharpat nang naaayon pa din sa kanilang tradisyon. Nangatwiran si Sharpat na nag-e-enjoy lamang siya sa pakikipaglaro sa alipin, gayunpaman naisip niya na dapat nang alisin ito, subalit sinabi ni Hardy na unahin muna nila ang ipaghiganti si Kaito at ibalik ang dangal ng kanilang reyna. Kinagabihan ay ginising si Sasha ng kakaibang ingay at sa malayo ay lumitaw ang higanteng tore. Sinabi ni Ellie na handa na ang entablado sa nalalapit na paghihiganti. Sa kabilang banda isang karwahe ang may dalang mga aliping bata ang hinarang ng isang orthos, tumakbo sa takot ang isang elf at iniwan na lang ang mga bata. Kinabukasan agad na naglatag ang Queendom ng investigasyon sa higanteng tore, kaya naman dinumog ito ng mga adventurers kaya nandito din sila Light. Gayunpaman may mga Efal na nagpapansin kay Nemo at niyaya siya nitong sumali sa kanila, subalit tumanggi si Light at sinabing sila na ang kasama ni Nemo. Nasapawan ang dalawa pero agad na nagcast si Light ng lightning arrow dahil dito ay nakilala siya ng mga adventurer dito bilang Black Fools. Sa kagubatan, ginamit ng mga adventurer na elf ang isang batang babae bilang pamain sa halimaw na sumalakay kagabi, subalit walang kaalam-alam ang mga elf na nasa likod pala nila ang orthos at kinain ang isa sa kanila. Hindi din nakaligtas ang dalawa pa at kinain, sa kabutihang palad ay hindi ginalaw ng orthos ang batang babae, subalit may mga dumating na mga punks at binuhusan ang batang babae ng isang healing potion. Inakala ng batang babae na nasa panganib na naman siya, subalit inaalok siya ng mga ito ng pagkain at tubig, lumalabas na mga bataan pala ito ni Yuki na inutusan niya. Hindi nagtagal ay dinala na ng mga punks ang batang babae sa isang bahay ampunan kung saan din dinala ang mga batang na rescue kagabi, dahil dito lalo pang ginaganaduhan ang mga punks na tumulong dahil sa kalupitan ng mga elf sa tao. Kinabukasan nagsagawa ng meeting ang mga Elven aristocracy tungkol sa tore, iminungkahi ng Chancellor na magpadala ng mga White Knight sa tore. Ngunit hindi pumayag si Hardy dahil hindi niya isasakripisyo ang kanyang mga White Knight hanggat walang masusing investigasyon pa tungkol sa tore. Dahil dito inutos ng reyna ng mga elf na patasin ng pabuya sa sino mang makikipagtulungang makakalap ng impormasyon tungkol sa tore. Matapos ang pagpupulong, nagpasalamat si Hardy sa suporta ng reyna. Sinabi ni Hardy na ang Chancellor ay gagawin ang lahat upang wasakin ang kanilang monarkiya. Gayunpaman mas nababahala ang reyna sa misteryosong tore. Sinabi ni Hardy na maaaring may kinalaman ito sa isa pang paparating na Dark Lord. Dagdag pa ni Hardy na isang bayani din ang ipapanganak sa lahi ng mga tao, kaya nararapat lamang nilang puksain ang mga tao upang sila pa din ang maghari sa lahat. Bagamat napatay na nila dati ang taong may potensyal na maging hero, hindi pa din siya makampante dahil panganib ang hatid ng mga tao sa mundo. Sa araw na ito ay nagsimula na ang quest tower para sa mga adventurer, at nang magpaparehistro na sila Light sa Post Guild, namataan sila ni Sasha at nakilala ang boses ni Light. Dali-dalian siyang lumapit kay Light at pinilit na tanggalin ang maskara ni Light, subalit nadismaya si Sasha ng sunog na mukha ni Light ang nakita nito, kaya naman mabilis na lamang itong umalis na parang walang nangyari. Sa pagpapatuloy nila Light sa kagubatan, pilit silang hinahabol ng dalawang asungot kanina, dahil nais ng mga ito makaganti sa pagpapahiya sa kanila. Bumilib si Light na nakahabol pa din ang dalawang elf, sinabi ng ating mga bida na sumuko na sila sapagkat may potensyal ang mga ito na mas lumakas pa. Ngunit walang balak makinig ang dalawang elf at naririto sila upang patayin sila, sawa na makipagtuos si Light sa ganitong mga tao, kaya naman pinaubaya na niya ito kay Mera at nilamon ng mga kamay nito ang dalawang asungot. Sa nasaksihan ng tatlo ay hindi maiwasan nilang matakot kay Mera. Sinabi ni Mera na wala naman dapat ikatakot sila dahil naririto siya upang magsilbi kay Light ng buong katapatan.
At dumating ang iba pa nilang kasamahan para sa misyon na ito, sinabi ni Ice Hit na silang lahat dito ay nananatili ang katapatan para kay Light. Inutos ni Ice Hit kay Suzu na pangunahan nito ang paglalakad at habang sila ay nagpapatuloy, napag-usapan nila Gold at Jack ang progreso ni Light sa bakbakan, ngunit sinabi ni Jack na itinuturing niyang nakababatang kapatid si Light. Hindi nagustuhan ng mga babae ang itinawag ni Jack kay Light, ipinaliwanag ni Jack na sila ni Light ay nagtuturingang parang magkaibigan, gayunpaman bago pa lumala ang tensyon sinabi ni Light na ganun talaga ang turingan nila ni Jack. Bagamat huminahon ang sitwasyon, naging overprotective na naman kay Light ang mga babae kaya't hindi maiwasang mailang ni Light. Hindi nagtagal ay narating na nila ang tore, sinalubong sila nila Ellie at sila ay pumasok sa loob, ipinaliwanag ni Ellie kay Light na wala basta-basta makakapasok sa loob nito mapa Magic Man o physical form, mayroon din silang mga bantay dito na mga halimaw, at sa tuktok naman ang magsisilbing throne room ni Light. Ipinaliwanag ni Ellie ang kanilang plano na paghihiganti sa nalalapit na kasal ni Sasha. Inihanda niya ang tore bilang isang arena na paghihiwalayin ang bawat White Knights at isa-isa din nila itong haharapin. Balak ni Ellie na ma-interrogate ang lahat ng mga White Knights upang makakuha pa sila ng sapat na impormasyon, nag-summon din siya ng Shadow Clone ni Light upang masaksihan pa din niya ang lahat habang naghihintay. Gayunpaman minamanmanan nila si Sasha ngayon na nasa kagubatan upang puntahan si Light, subalit nagulat si Sasha na makita niya na may mga malalakas na monster ang nagpapagala-gala dito, kaya naman naisip niya na umatras na muna at humingi ng tulong sa mga White Knights. Kinagabihan ay nagpatawag ng meeting si Sasha sa mga Maharlika, sinabi niya na may mga malalakas na halimaw ang nagkalat sa kagubatan at isang dragon naman ang nagbabantay sa tore. Bagamat nabigla ang karamihan, sinabi ni Chancellor na kamakailan lang ay nakatanggap sila ng ulat sa iba ng parehong pabala, kaya naman sinita niya si Hardy sa pagtangging ipadala ang mga White Knights at harapin ang problema. Dahil dito inanunsyo ni Hardy na pangungunahan niya ang White Knights sa gaganaping misyon bukas, nang matapos ang pagpupulong ay nagpaalam si Sasha kay Chancellor na sumama sa misyon. Pumayag si Chancellor sa iminumungkahi ni Sasha, ngunit sinabihan niya si Sasha na kinakailangang magdala siya ng artifact mula sa vault ng kanyang ama. Kinabukasan ipinaliwanag ni Hardy sa mga White Knight ang estratehiya ng kanilang misyon, habang si Sasha ang magsisilbing gabay nila at ang fiancé niyang si Michael ang magsisilbing protector nito. Sa kanilang pagpapatuloy, agad na nahanap ni Sasha ang marka niya sa mga puno, kaya't hindi nagtagal ay narating na nila ang tore at namataan nila na ang mga Orthos ay nanggagaling pala sa loob ng tore. Nais umatake ni Sharpat subalit ipinaalala ni Hardy na ang tunay na banta ay ang dragon, at upang hindi maging problema ang mga Orthos ay nagpasabog sila ng mga flare upang mapunta dito ang atensyon ng mga halimaw. Nang makaalis ang mga Orthos ginamit ni Hardy ang skill niyang Complete Silence, upang hindi sila maramdaman ng kahit na sino sa kanilang pagpasok. Habang binabagtas nila ang loob ng tore, na-activate nila ang teleportation trap, sa isang kisap mata ay nagkahiwalay-hiwalay sila sa iba't ibang bahagi ng tore. Dahil napunta sila Sasha at Michael sa basement ng tore, minabuti nilang tumbukin ang hagdanan pataas at sa kabilang dulo ay naghihintay doon sila Light. Sa kabilang pangyayari naman, sila Nia at Kia ay sinalubong nila Mera at Ice Hit. Sinabi ni Mera na siya na lamang ang kakalaban sa dalawa, subalit tumanggi si Ice Hit dahil kahit na mukhang mahina ang mga ito ay kailangan pa din nila mag-ingat. Ikinaasar nila Nia at Kia ang kanilang mga narinig, ipinahayag nila na wala pang sino man ang nangahas na maliitin sila, kaya agad silang sumugod at nagpamalas ng kani-kanilang bilis. Sa kabilang dako, hindi makapaniwala si Sharpat na nahuli siya sa isang bitag, subalit nawala ang pagkabagot niya nang makita niya ang kagandahan ni Suzu. Biglang sumagot si Locke at sinabihan nito si Sharpat na huwag nang umasa dahil bibihirang magsalita si Suzu. Napagtanto naman ni Sharpat na nagsasalita ang baril ni Suzu at tinawag niya itong intelligence weapon. Gayunpaman sinabi pa din ni Sharpat kay Suzu na sila na lamang ay magmahalan at itigil na ang pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Locke na ang tipo ni Suzu ay mga pandak na itim ang buhok kagaya na lamang ni Light. Ngunit hindi pumayag si Sharpat at mabilis na umatake gamit ang kanyang invisible crossbow pero mabilis namang nasipa ni Suzu pataas ang palaso. Samantala dahil lamang sa bilis sila Nia at Kia,
Umatake sila ng Wind Cutter subalit madali lamang itong naiwasan nila Mera at Ice Heat. Nagpatuloy lamang ang kambal sa pag-atake. Sinabi ni Ice Heat na imposibleng ipagpatuloy ito ng kambal sa mahabang oras, ngunit sinabi nila Nia at Kia na kaya nilang gawin ito ng ilang oras nang wala man lang pahinga. Nagawang maputol ni Kia ang braso ni Mera. Dahil dito tinanong ni Mera si Ice Heat kung sukat na ba niya ang lakas ng kambal. Dismayadong sinabi ni Ice Heat na mahina pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Napagtanto ng kambal na wala man lang dugo ang espada. Laking gulat nila nang pulutin ni Mera ang kanyang kamay at kinain ito upang tumubo ulit sa dati. Hindi pa doon natapos si Mera at tinanggal niya ang sariling ulo at pinaglaruan. Pagkatapos nito ay ibinunyag nila Mera na sila ni Ice Heat ay nasa level 7,777. Sa narinig nila Nia at Kia ay ayaw nilang maniwala. Sinubukan nilang umatake at hindi umiwas sila Mera at Ice Heat. Sa puntong ito ay napagtanto ng kambal na totoo ang sinabi ni Mera at nagsimula na silang tumakas. Subalit si Ice Heat ay nag-charge na ng Heat Blast upang hindi sila makatakas. Samantala patuloy lamang na nagpapaulan ng mga atake si Sharpat at umaasang mapapasuko niya si Suzu, subalit lahat ng atake ay naiwasan ni Suzu. Dahil dito mas lalong namangha si Sharpat at sinabi kay Suzu na iwanan na nito ang talunang si Light, dahil dito unti-unting nag-aapoy si Suzu sa galit at nagbabanta ng umatake. Sa kabilang pangyayari naman ay sinubukan nila Nia at Kia na gumawa ng ice wall upang pangdepensa. Ngunit ito ay mabilis lang natunaw at unti-unti na silang nasusunog, ilang sandali pa ay nilamon na sila ng apoy. Samantala napagtanto ni Sharpat ang bigat ng galit ni Suzu, nagpaulan ito ng bala sa ere at ibinuhos lahat kay Sharpat. Sinisikap ni Sharpat na maiwasan lahat ngunit nabigo siya at tinamaan siya ng mga bala sa buong katawan. Sa kabilang banda ay nangangamba si Ice Heat na baka napatay na niya ang kambal, pero ipinaalala ni Mera na naglagay si Ellie ng enchantment sa tore upang hindi agad mamatay ang kanilang mga kalaban. Sinubukan nila Nia at Kia na magmakaawa, ngunit sinabi ni Mera na gagawin nila lahat ng pagpapahirap na ipinaranas ng mga ito sa tao, at kukunin lahat ng impormasyong nilalaman ng mga utak nila. Sa kaparehong sandali ay humihingi si Sharpat ng awa, ngunit balewala ito kay Suzu. Mabuti na lamang ay pinaalalahanan siya ni Locke na huwag tuluyan si Sharpat dahil kailangan pa nila ito ng buhay. Samantala sa ibang palapag, nagpakilala si Jack kay Must at sinabi na siya ay level 7,777. Tulad ng inaasahan ay hindi naniwala si Must, pero ang kinainis nito ay ang sabihan siya ni Jack na sumuko na upang hindi na siya mapahamak. Sunod-sunod na umatake si Must pero sinangga lamang ang mga ito ni Jack gamit ang isang kamay, at gamit lamang din ang isang daliri ay pinatalsik siya ni Jack sa malayo. Dahil sa nangyari ay nagsimulang ipahayag ni Must ang pagkamuhi niya sa mga tao. Ayon kay Must ay mas masahol pa sa kamatayan ang nararapat sa mga tao. Naghanda si Must ng isang atake na tiyak na dudurog kay Jack, ngunit walang pakialam si Jack at iminungkahi pang dagdagan pa ang puwersa at siguraduhing tatalab ito sa kanya. Muling sumugod si Must pero kalmado lamang na sinalag ni Jack ang atake. Inactivate ni Jack ang kanyang Iron Barricade Armor at ipinahayag na kahit 100 beses pa niyang tanggapin ang atake ni Must ay hindi ito eepekto. Sa isang suntok ay tumalsik si Must sa pader. Makalipas ang ilang sandali pinulot ni Jack si Must at natuwa naman na epektibo ang mahika ni Ellie upang mapanatili ang mga kalaban nilang buhay, habang si Hardy naman ay kasalukuyang haharapin ni Nazuna. Base sa kung paano hawakan ni Nazuna ang espada, inakala ni Hardy na isa lamang itong bata at walang palag sa kanya. Ngunit sa kabila ng itsura ni Nazuna na cute na bata, nararamdaman niyang may kapangyarihang nagmumula kay Nazuna kaya't itinuturing pa din niya itong isang banta. Dahil inip na si Nazuna, hinato niya ang kanyang espada at ang bugso ng hangin ay agad tumagos kay Hardy at nawasak nito ang pader. Dahil sa nangyari ay agad na bahala si Nazuna at humingi agad ng tawad kay Ellie. Pinagalitan siya ni Ellie at ipinaalala na ang tore ay gawa sa kanyang sariling mana, at kung hindi magpipigil si Nazuna ng kanyang lakas ay hindi niya magagawa ang pinag-uutos ni Light. Gayunpaman narinig ni Nazuna na nagsasalita si Hardy. Nagcast si Hardy ng mid-heal upang pagalingin ang sarili, at humingi ng ponmanhin dahil minaliit nito ang kakayahan ni Nazuna.
Sa pagkakataong ito ay handa na muling lumaban si Hardy. Inactivate niya ang silent at ang epekto nito sa kanyang kalaban ay isang debuff. Unti-unti nitong sisipsipin ang mana ng kalaban at magagamit niya ito para may summon ang Hermit Blade. Subalit ipinagtaka ni Hardy nang itago ni Nazuna ang espada nito. Naisip ni Hardy na isang kahibangan ito at sasamantalahin niya ang pagkakataon. Ngunit biglang sumugod si Nazuna at sinuntok siya sa tiyan, sa lakas ng impact ay tumama siya sa pader at nawalan na ng malay. Sa kabila ng pagdiriwang ni Nazuna ay pinagalitan pa din siya ni Ellie dahil nasira pa din ang pader, kaya naman si Nazuna ay nagsusumbong na parang bata kay Light. Gayunpaman sa kabila ng bangayan ni Ellie at Nazuna, sinabi ni Light na patawarin na ni Ellie si Nazuna sapagkat nagampanan naman na nito ang kanyang tungkulin. Sa mga sandaling ito ay nagpahiwatig na si Yuki na malapit na sila Sasha, at sa labas ng throne room pinalakas ni Michael ang loob ni Sasha at handang protektahan siya anuman ang kanilang haharapin. Kusang bumukas ang pinto at mula sa dulo ay binati ni Light sila Sasha. Napagtanto ni Sasha na ang Tower Master ay ang taong minsang kinumpronta niya na may peklat sa mukha. Nagtaka si Michael dahil kilala nito si Sasha. Agad na tinanggi ni Sasha na matagal na silang magkakilala. Sinabi ni Light na minsang naging mabait si Sasha sa kanya, kaya naman tinanggal na ni Light ang kanyang maskara at nagulantang si Sasha nang makilala siya nito. Habang hindi makapaniwala si Sasha sa katotohanan, tinanong ni Michael kung si Light ba ang master na pinatay nila Sasha noon, ibinunyag ni Light na nakaligtas siya matapos siyang tangkang patayin nila Sasha. At ang toring ito ay ang magsisilbing entablado niya upang isagawa ang kanyang paghihiganti, ngunit biglang tumawa si Michael. Ipinaliwanag niya kay Sasha na perpektong pagkakataon ito upang patunayan nila na karapat-dapat sila, sapagkat kung magagawa nilang mayhain ang ulo ni Light ay magagawa siyang patawarin ng nakakataas. Dahil dito ay lumakas ang kumpiyansa ni Sasha at handang harapin si Light, kaya naman binati ni Light sila Sasha at Michael sa kanilang nalalapit na kasal at ang paghihiganti niya ang magsisilbi niyang regalo. Gamit ang ocarina ay nag-summon si Sasha ng 3 Angel Knights na binubuo ng attacker, tanker at healer. Inutusan ni Sasha na tapusin ng mga ito si Light, bumilib si Light na may sapat na lakas ang attacker, bagamat nagawa ni Light basagin ang depensa ng tanker, pinagaling lamang ito ng kasamahan nitong healer. Nagulat si Sasha sa ipinakitang lakas ni Light, dito na ibinunyag ni Light ang kanyang totoong level. Sinabi ni Michael na huwag maniwala sa panlilinlang ni Light kaya't muling pinaatake ni Sasha ang mga Angel Knights. Subalit sunod-sunod na winasak ni Light ang mga Angel gamit ang mga spells, pero dahil sa ocarina ni Sasha ay muling nag-heal ang mga ito, kaya naman tinangka ni Light na sirain ang ocarina, ngunit hamarang si Michael gamit ang panangga at bumalik kay Light ang puwersa. Ipinaliwanag ni Michael na hindi lamang ito ordinaryong panangga, gamit ito ay pinalakas niya lalo ang mga Angel Knights. Inakala ni Sasha na nasa kanila na ang kalamangan kaya't kinutya niya si Light sa mga oras na ito. Subalit tinawanan lamang sila ni Light at sinabihan silang ipapakita nito ang totoong kawalan ng pag-asa. Tinanggal ni Light ang selyo at inactivate niya ang Ex-God Requiem. Ang staff ni Light ay nag-iba ng itsura at ramdam dito ang nag-uumapaw na kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Michael at Sasha, kaya naman muli nilang pinaatake ang mga Angel Knights, pero winasak na naman ito ni Light. Ngunit sa tindi ng damage pati ang sariling kamay ni Light ay unti-unti nang nasusunog, gayunpaman handang isakripisyo ni Light ang kanyang kamay may paranas lamang kay Sasha ang pighati. Pinagsama ni Sasha ang 3 Night Angel upang maging isang Archangel, gamit ang Holy Javelin inutusan ni Sasha ang Archangel na atakehin si Light. Subalit sa kabila nito ay nabasag lamang ni Light ang atake. Sinabi ni Light na kung ito ang pinakamalakas na atakeng magagawa ni Sasha ay mabibigo siyang patayin siya, at kahit ano pa mang atake ang pinapakawalan ng Archangel, wala na itong silbi at unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Sasha sapagkat malapit na siyang tapusin ni Light. Nagcast ang Archangel ng pinakamalakas nitong atake, subalit bago pa ito tumama ay hinawi lamang ni Light ang Archangel na parang usok lamang. Sinubukang buhayin ni Sasha ang Archangel ngunit ang ocarina ay tuluyan na naging abo. Sinabi ni Light na dahil ito sa kakaunting kapangyarihan lamang na nagmumula sa kanyang God Requiem Spear.
Ngunit hindi pa din kumbinsido si Michael na tunay na mas malakas ang sandata ni Light, dahil gamit ang kanyang Shield of Retribution kaya nitong may deflect ang kahit anong gawing atake ni Light. Kaya naman naglunsad si Light ng kanyang atake at sa lakas nito ay nabasag na ngayon ang panangga ni Michael. Hindi siya makapaniwala dahil hindi ito magagawa ng isang tao lamang at nagsimula na siyang magduda kung isa bang master si Light. Gayunpaman master man o hindi si Light, malaking banta ito sa kanilang kaharian, kaya naman kailangan nilang makatakas dito ni Sasha at nagcast si Michael ng teleportation upang mabalan nila ang kanilang reyna. Subalit kahit nakailang ulit siyang ilunsad ang teleportation ay hindi gumagana ang mahika ng balahibo, sinabi ni Light na sila ngayon ay nakulong sa tore at hindi gagana ang anumang teleportation dito dahil sa mahika ni Ellie. Gayunpaman hindi pa din nawawalan ng pag-asa si Michael, sinabi niya kay Light na darating din ang iba niyang kasamahan at siguradong tatapusin siya ng kapitan nilang si Hardy. Subalit pinapasok na ni Light ang kanyang mga alagad dala ang mga White Knight, hindi makapaniwala sila Sasha at Michael na natalo sila, habang ang mga alagad ni Light naman ay nag-aalala dahil sa pinsala ng spear sa kamay nito. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, inalok ni Michael si Light na makipag-alyansa sa kanya, gamit ang lakas nila ay magagawa nilang mapagharian ang buong Elven Queendom. Subalit nilinaw ni Light kay Michael na ang tanging gusto lamang niya ay ang makapaghiganti, habang si Sasha naman ay nagulat sa mga sinasabi ng kanyang fiancé. Sinabi ni Michael kay Sasha na huwag siyang idamay sa gulo nito at kahit kailanman ay hindi niya gustong magpakasal dito. Unti-unting bumagsak ang mundo ni Sasha at tinawag niya si Michael na traidor. Dahil walang personal na matinding galit si Light kay Michael ay ipinaubaya niya lamang ito kay Ellie. Ipinahayag ni Ellie na matagal nang kumukulo ang dugo niya kanina pa, kaya naman ipaparanas niya ngayon sa dalawa ang dahan-daang sakit patungong kamatayan. Sinubukang tumakbo ni Michael subalit nahuli lamang siya ni Ellie, at habang namimilipit si Michael sa sakit, sinabi ni Ellie na imposibleng makatakas ang sinuman sa spell niya na ito at ipinakita niya sa isipan ni Michael ang sulyap ng impyerno. Nang tignan muli ni Sasha ang sinapit ng mga White Knight, desperadong makahanap siya ng paraan upang patawarin ni Light, ipinaalala niya kay Light na siya ang naging ginhawa nito sa nakaraan. Subalit sinabi ni Light na lahat ng mga kabutihang ginawa ni Sasha at ng iba pa nitong kasamahan ay isa lamang kasinungalingan, dahil dito napagtanto ni Sasha na wala ng paraan pa, kaya naman sinubukan niyang ialay kay Light ang kanyang pagkababae. Biglang nagalit si Yuki sapagkat nakuha pa ni Sasha na itanggi ang kasalanan nito at linlangin si Light sa ngalan ng pagmamahal, subalit agad siyang pinakalma ni Light. Sa kabila ng tensyon, ibinunyag ni Light na wala siyang balak na tapusin si Sasha sapagkat kailangan muna niyang malaman ang katotohanan, ngunit habang nangyayari iyon ay mananatiling buhay si Sasha at makakaranas ng torture kasama ni Garou. Gayunpaman ibinalik ni Light ang palaso kay Sasha, lumapit si Mare sa kanya at sinumulan siyang lamunin ng mga insekto, at sa huling pagkakataon ay nagmakaawa si Sasha kay Light at sinabing gusto lamang niyang maging masaya. Ngunit dahil sa matinding pagod ay bumagsak na si Light dahil sa paggamit niya ng kanyang sandata. Nang makabalik sila sa abyss, labis ang pag-aalala ng mga nasasakupan ni Light, ipinaliwanag ni Ellie na dahil sa walang tigil si Light na gumamit ng unlimited gacha sa 3 taon, nakapagpalabas siya ng rare card na God Requiem at dahil sa panganib na dala nito, pinagsama ni Light ang mga kaluluwa ni Ellie, Yuki at Mei upang makagawa ng seal para dito. Hindi nagtagal ay nagising na din si Light, agad siyang humingi ng panmanhin kay Mei at sa lahat dahil sa pag-aalala ng mga ito, ipinahayag ni Mei ang labis niyang pag-aalala at hiniling na magpahinga muna si Light. Samantala sa Elven Queendom, matapos matanggap ang ulat na wala na silang kontak pa sa mga White Knight, ayaw paniwalaan ng Chancellor at Reyna ang balitang ito. Hanggang sa may dumating na isa pang mensahero, ipinabalita nito na may paparating ngayong daang-daang dragon patungo sa kanilang kaharian. Nang marating na ni Ellie ang kastilyo, ipinakilala niya ang sarili bilang mangkukulam ng puting tore, hiniling niya na lumabas ang nakakataas na nagpadala sa White Knight, at ipinakita ni Ellie ang panganib na kaya niyang gawin at sa isang iglap lang ay nasunog ang malaking parte ng kagubatan. Walang nagawa ang Reyna at Chancellor kundi salubungin si Ellie, ipinahayag ng Reyna ang kalapastangan ng kilos ni Ellie sa kanyang kaharian, subalit ipinaalala ni Ellie na ang mga White Knights ang unang nang himasok sa kanyang teritoryo.
Sinabi ni Ellie na malamang ay pakay ng mga White Knights na magnakaw sa kanyang teritoryo. Tumanggi dito ang Reyna subalit hindi naniniwala si Ellie kaya't kailangan niyang silipin ang isipan ng Reyna. Nang sumalakay ang mga gwardya, mabilis na nilamon ang lahat at maging ang Chancellor ay hindi nakaligtas, habang ang Reyna ay tulala sa matinding takot at pagkabigla. Sinubukang tumakas ng Reyna pero hindi din lang ito nakatakas kay Ellie. Binasa ni Ellie ang isipan ng Reyna at napag-alaman niyang hindi ito nagsisinungaling. Ngunit hindi pa din naalis ang galit niya dahil sa ginawa ng Reyna na diskriminasyon nito sa mga tao. Dahil dito inutusan ni Ellie na agad palayain ang lahat ng mga tao sa lungsod, at ipinabatid niya na simula ngayon ay wala nang aalipin pa sa mga tao. Samantala ipinaalam ni May kay Light ang nangyari ayon sa kanyang ipinag-utos, nagkaroon ng kalayaan ang mga tao at autonomiya. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Light, minabuti niyang magpakita na siya sa iba upang mapanatag na ang loob ng lahat. Samantala ang mga taong napalaya ay pinatira nila Light sa isang baryo kung saan namamahala ang mga punks, kabilang din dito ang mga ibang tao mula sa karatig bansa. Napagtanto ni Light na ang problema talaga ay ang diskriminasyon, matapos niyang maghiganti ay nais niyang gawing payapa ang mundo. Lahat ay mapayapang mamumuhay kahit ano pa mang lahi, nais niyang maghatid ng pagpapala at hindi pagkawasak. Nagpasalamat si Light sa kanyang mga kaibigan, basta't naririto sila ay palagi niyang mahahanap ang tamang landas. At dito muna nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.